Finally, gumawa na rin si Anta ng PG7 na pwedeng pang daily trainer. And this is the top of the line and latest from PG7 series. Ito yung PG7 Ultra or Anta G21-4. I-unbox natin siya, okay? Ngayon, i-ayin na natin. Excited ako kasi I believe ito pa lang isa sa mga first video na nag-unbox nito. Okay, and I ordered them, I bought them online. Ito na, yes. Okay, so Anta, ganda ng box. First time ako naka-receive ng box ng ganito. Okay, iba yung itsura ng box niya, iba yung bukasan. O, paano ba to? Okay, first time ako makaka-open ng ganitong box ng Anta. Kakaiba siya. Okay, unbox natin, check. Okay. Wow. Yun, okay. Paling ko pareho ha. Ganda ng box nyo. Okay. So, okay. So, this is it. This is Anta G21-4 PG7 Ultra. Okay? Ito, first time gumamit sila ng PG7 Ultra midsole. Okay? Yung pinili kong color gray with dark accent dito and then very light green color dito sa midsole. Ganda, no? Grabe. Sobrang excited ako nung binili ko to. Talagang iniintay ko. For how many days, hindi ako makatulog. Finally, dumating na rin. According to Anta, this is designed for medium to long distance running. This one is designed to be used as a daily trainer. So in other words, yung midsole niya, yung PG7 Ultra, okay, yung PG7 Ultra is soft, bouncy, and responsive. Simulan muna natin sa itsura niya. Side view, rear. Okay? Ang ganda ng material na ginamit niya. Okay? Sa loob, medial. Okay? Tingnan natin. And then, sa front. Okay? Top. Yan. Okay? And sa ilalim. So, simulan natin yung outsole hanggang paakyat. Okay? So, dito sa model na to, they used AWR, super light, high wear resistant outsole. Ito yung black na yan. Sa kapa, solid. Okay, medyo makapal ha. Solid siya and medyo makapal. Since this model is designed for long distance training. Makapal siya and first time ako nakakita ng ganitong pattern from Anta. Ang ganda oh. Okay, solid siya. Malaki yung sakop ng outsole niya. So, basing from this design, okay siya for long distance. High wear resistant siya since gumamit siya ng AWR. Plus, wide yung ilalim niya. Okay, wide. Malapad din dito. So, stable to sa mga long runs. And then, punta tayo sa midsole. PG7 Ultra midsole. May 85% energy return to. That means, it's more bouncy and responsive sa mga speed runs. Okay, next, kunin natin yung stock height niya. Midfoot and heel. Okay, so, midfoot muna. Okay, approximate. Hanapin ko muna yung pinaka-bed niya, yung pinaka-insole sa loob. Kung siya nag-start yung pinaka-midsole. Okay, sa midfoot, 28 mm. So, nakalubog yung paa natin ha. Mas nakaangat yung itong part ng midsole. So, paa natin,
it's way below dun sa itsura niya. So, sa labas. Okay, so 28 mm yung midfoot and yung rear. Okay, dito. So, again, nakalubog yung paa natin dun sa part na to. So, mas malalim yung paa natin para added stability. More approximately 36 mm yung rear. So, 8 mm difference. Yung drop niya is 8 mm. And next, yung insole niya. Wow, ganda. Okay, ang ganda ng insole. Ang ganda yung feeling niya actually. Solid siya, makapal. Okay, sukatin natin yung kapal sa harap, sa midfoot. 5 mm. Wow. Talagang pang long distance running to ah. Okay, 5 mm siya. I think pareho yung kapal, harap, likod. Okay? And yung design ng insole niya, madaming butas sa harap, sa gitna. Okay? Pinipindot ko, maganda yung bounce niya. Mukhang hindi basa-basa lulundo to kahit matagal yung takbo natin or kahit mahaba ng mileage ng shoes. And then yung support niya sa arch, ayan oh, maganda yung support niya sa arch. Okay, and then pansinin niyo yung cup. Okay, para siyang cup. So, planted talaga yung paa natin, hindi basa-basa gumagalaw. And then yung weight, kunin natin yung weight. Balik ko lang tong insole para mas accurate syempre. Okay, wow. For size 10 US 44, 277 grams. Pwede siya. Pasok siya as daily trainer na magaan. Okay? So, okay siya for long run and medyo may bilis na training, mga speed intervals, ganyan. So, yun talaga ang design niya. Daily trainer siya. So, okay yung weight niya. 277 grams. Good. Maganda yung arch support niya. By the way, this is neutral shoes. Pero basing sa insole design, may arch support sa insole. Kinapa ko, may enough arch support. And then, itong part na to ng midsole, yan, nakaangat na yan. This will help our arch be more stable. Okay? Lalo na pag malayo ang takbo, malaking bagay yan. And tignan nyo yung side na to, yung nakaangat na yan. Okay? Malaking bagay yan for added stability. And sa uppers, gumamit sila ng 80 fiber light or super light material. Ang lalaki ng butas, so check nyo dyan. Ayan o, laki ng butas. Sa harap, sa side. Check nyo sa loob. Ayan o, ang daming mga ventilation. Lalabasan ng hangin, yung init ng paa natin, tsaka madali rin pumasok yung hangin sa loob. Kaya, very breathable tong model na to. Perfect for warm runs, sa mga malalayong takbo. Yung fit niya dito sa toe box, pwede sa mga wide fit, pwede sa normal fit, and then yung mga medyo narrow ang paa, pwede to. And sa tang naman, okay, meron siyang gusset. So, hindi gagalaw basta yung tang. Yung gusset niya may butas din. Galing ah. Okay, para mas maging breathable siya. Then yung tang niya, makapal yung cushioning. Heel collar niya, yan, yung cushioning dyan, makapal din. Hanggang dito sa ilalim meron. Okay, hanggang dito meron. Then yung heel counter niya, firm and stiff. Kaya, good job. Maganda to kasi malaking bagay yan for added stability pag tumatakbo tayo. Lalo pag heel landing tayo, okay to, firm. Okay to for long run talaga. Yung midsole niya, wide enough para mag-create ng stability or stable run pag nag-land tayo sa heel. Then, ganun din sa harap. Okay, naka-flare out siya. So, we're expecting a very stable run. Yung laces niya, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 laces, holes. May 6 lace holes siya. Ang dito, pwede tayong mag-runner's loop. Yung lace niya, stretch. Maganda yung lace niya. Okay, may konting gaspang kaya para hindi gumalaw and stretch siya para mas forgiving sa paa natin. Pansin ko, ang ganda ng material na ginamit nila dito. Para siyang suede. Quality and ganda ng material. And then yung
feel nung material niya dito all around, premium na premium. Hindi mo akalain na ganun yung price niya. Parang doble yung presyo niya actually para sa itsura, sa feel, sa quality ng mga ginamit niyang materials eh. Kaya sulit na sulit to. I'll test this now. I will run and post ko mamaya agad yung video na how I find these shoes para makita nyo talaga or masabi ko talaga agad kung ano talagang feeling niya. So paki-follow ako para ma-update kayo dito sa latest ng Anta, which is PG7 Ultra or G21.4. Okay? So next video ko, full detail na talaga, lahat. Softness test, ano yung feel niya talaga. Okay? Lahat ng mga tanong nyo, masasagot ko. And kung may mga questions kayo, pakitanong na rin para magawan ko ng reply. Okay? Thank you.